Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Praise the Lord. So, ayusin natin mamaya ito. Kailangan natin mamaya itong mic. So, talagang gano'n. Pag may malaking gawain, doon naman parang nanggigigil yung kalaban na gumagawa ng mga obstructions, yan. Hindi na ako nasanay kasi nagwa-mic na obstructions. Pero, mga kapatid, ang Panginoon kailanman hindi mapipigilan. Amen? Walang makakapigil sa Kanya. Hindi siya kayang pigilan ng anumang circumstansya o obstruction na gagamitin ng kaaway. But then again, mga kapatid, we have an obligation to see to it na we are always ready for every obstructions that the enemy will put in front of us para tumuloy tayo doon sa pinapagawa ng ating Panginoon. So mamaya, mga kapatid, if God is willing, yung attendance natin na ito ay kakaunti sa ipapadala ng Panginoon mamaya. Okay? At tayo po inihanda ng Panginoon para magpatotoo. Hindi man tayo magsasalita, pero inihanda tayo ng Panginoon para magpatotoo doon sa malaking biyayang iniaayos ng Diyos, hindi lamang po sa church natin, kundi sa ating asosasyon TLCA, sa ating probinsyang Bataan, and maybe, who knows, but God only knows kung gagamitin din sa buong bansa. Okay? Kung yun ang pagkatawag natin. Hindi po tayo ang tumatawag sa ating sarili at hindi po tayo ang naghahangad kung anong pagkatawag natin. Tayo po'y ginagamit ng Panginoon. Kailangan lang natin palaging makita ang calling ng Panginoon at maging receptive, tanggapin natin ano man ang hamon na ilalagay ng Panginoon sa ating harap na hindi napipigilan, mga kapatid. Okay, ang sarap po ng awitan kanina. Yung mga inawit po natin kanina, halaw po yun sa aklat ng pahayag o revelation, Apocalypse, pahayag, revelation. So, halaw po yun doon. Yan po yung mga awitin, tinatawag nating timeless na awitin na hindi lang natin aawitin dito, kundi yun yung continually aawitin natin sa langit. Marami po sa inaawit natin dito ay hindi na po natin naawitin sa langit. Okay? Yan po ang katotohanan. Yung kinakapos o kinukulang sa tunay na intensyon ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, hindi po natin maaawit sa langit yun. But this worship, praises, kagaya ng and the angels cry, yung praise na holy, all creation cries, holy, you will lift it high, holy, holy forever. Pangwalang hanggang awitin po yun sa Panginoon. Makikita niyo sa Revelation. At yung isa pa, ano ba yung ginanta natin isa? Yung Hallelujah. Yan, yung Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Praise to the Lord. What is the goal of our salvation, mga kapatid? Ano ang punteriya ng ating kaligtasan? Bakit ka niligtas ng Lord? Bakit sa una pa lang, God has foreknown you, He predestined you, He called you, and one day He will glorify you. What is the goal of all that? Ano ang punteriya ng Lord? Bakit
Hindi ka naman karapat-dapat, dinampot ka at inilagay ka sa posisyon na pwede kang magpuri at magpasalamat sa Lord. Ano ang dulo ng lahat ng ginagawa natin? We were made to praise Him, to worship Him, and to glorify His name. The chief end of the man is to glorify God and to worship Him, to enjoy Him forever, all throughout eternity. Ano ibig sabihin nun sa atin ngayon, mga kapatid? Kung ang goal ng ating salvation ay isang araw, pagkatapos ng buhay natin dito, ay papurihan natin ang Panginoon ng non-stop at wala tayong gagawin na iba, kundi mag-worship, magpuri sa Panginoon ng non-stop, ibig sabihin, mga kapatid, dito pa lang, inihahanda ka na ng Lord. Because heaven will be a very boring place for you, very boring, kung hindi mo natutunan ang worship, ang praises dito. Kung ang goal natin ay papurihan siya, pasalamatan siya, minuto, oras-oras, for all eternity, non-stop, mga kapatid, sigurado, wala na tayong absent doon sa langit. Okay? Ibig sabihin, anong nakikita mo dito sa iyong sarili? Kung yun pala ang goal ng Lord, pala absent ka ba sa worship? Napapractice mo ba ang iyong pribilehiyo? Hindi ito sakripisyo, hindi ito... Well, sinabi niya sa Bible that our praises and worship is sacrifice of praise, sacrifice of worship. But this is not just a sacrifice na parang ngawit na ngawit ka na, pero ang gusto ng Lord ay papurihan mo pa siya, no? Wala mo tayo. Ngawit na kung gusto mo ba, papurihan kita araw-araw, minuto. Ngawit na. Hindi ka noon, mga kapatid, sa langit. Hindi tayong mga ngawit doon. Ibig sabihin, praktisado ka dito. Dahil sa langit, mga kapatid, wala nang absent sa worship. Amen? Amen. Yun ang goal. Sa langit, walang ibang tampo, walang ibang importante, walang ibang essential na gagawin doon, mga kapatid, kundi papurihan, pasalamatan, sambahin ang ating Diyos. Namely, our Lord Jesus Christ, the one who died and sacrificed for us. Kaya pakinggan mo mabuti, mga kapatid. Mapalad ka kung nasa iyo ang pribilehiyo ngayon pa lang at nararamdaman mo na bumabalo, you have this wellspring, this desire to really worship Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, with everything in you. At walang maraming dahilan para umiwas sa worship. Okay? Kung ganun ang nangyayari sa iyo, then you are on the right track. Okay? Nasa right track. Kaya ibig sabihin, umuusad ka, papunta dun sa ultimate goal ng salvation mo, to worship God, to really enjoy Him, to really glorify Him forever. Okay. So meron po tayong tatlong verses lang ngayon na pag-aaralan. This is a continuation of what we have discussed last Sunday, continuation of our message under the proclamation of power and providence of God. I'm sorry na lumalaglag ba yun, no? Yeah. Continuation of commission, consecration, and conviction. Papaliwanag natin mabuti ngayon, mga kapatid, yung isang point dun sa consecration, which is circumcision. Okay? Ano yung circumcision? Young people sa Tagalog? Pagtutuli. Okay? Pagtutuli. Yan. Kasi nagkaroon ng maraming matinding argumento noon pa man. Hanggang ngayon, sa
relihiyon ng Judaismo patungkol sa pagtutuli. Ito yung isang ritual, isang rite, o ang tawag dito, seremonyas na para sa atin na nakakaunawa ng katotohanan ay obsolete. Ibig sabihin, hindi na ito nire-require ng langit sa atin ngayon, pero ina-abuse pa rin ito ng mga legalismo o legalistic na mga mananampalataya kuno doon sa Israel, sa Judaism. Okay? So papag-aralan natin yan. Ano ba ibig sabihin ng circumcision? Let us read our text, Exodus chapter 4, verses 24 to 26. Exodus chapter 4, verses 24 to 26. Let us read. At a lodging place on the way, the Lord met Moses and was about to kill him. Yan, pinaliwanag natin yan ng Sunday. Bakit papatayin ni Yahweh si Moses? Samantalang inuutusan niya ito sa isang grandiosong gawain. Pero dito, kanina lang inuutusan niya, ngayon, sa susunod na mga verses, sabi dito, at the lodging place, the Lord God, Yahweh, is about to kill Moses. Bakit? Then 25. But Sipporah, sino si Sipporah? Young people. Asawa ni Moses. Israelita ba si Sipporah? Ano siya? Midianite. Kailangan kasi yung mga detalye na yon para maintindihan nyo bakit ayaw ni Sipporah sa mga ritual na gustong ipagawa ni Moses. Bakit nagkakaroon ng ganitong istorya? Sipporah is not an Israelite. She is a Midian. Okay? But Sipporah took a flint knife, cut off her son's foreskin, and touched Moses' feet with it. Okay? Surely you are a bridegroom of blood to me, she said. So the Lord let him alone. At that time she said, bridegroom of blood, referring to circumcision. Yan. Matagal silang nagpapaliwanagan ni Sipporah. Si Moses bilang isang lumaki o tumanda na sa Egypt, hindi yun yung faith system ni Moses, hindi yung Hebrew faith. Okay? Ang faith system ni Moses ay kung ano yung nakalakihin niya at nakatandaan niya sa Egypt. So siya man ay inuunti-unti ng Diyos paliwanagan. Okay? Kung ano yung pananampalatayang dadalhin niya para iligtas yung bayang Israel sa pagkaalipin sa Egypt. So kay Moses man, hindi siya masyadong nakakaunawa. Kailangan siyang magkaroon ng mga espesyal na pakikipag-usap, espesyal na mga encounter mula kay Yahweh para maniwala si Moses. And then ang isang utos ni Yahweh kay Moses is to circumcise his son. Sino yung anak ni Moses? Young people. Gershom. Kaklase yun ni Big. Pangalan ng kaklase ni Big. Gershom. Okay? Circumcise his son, Gershom. Bakit? Yan ang ipapaliwanag natin. Bakit kailangan i-circumcise si Gershom? Okay, at bakit tumigil na ang Diyos sa kanyang galit kay Moses at kay Sipporah nung ginawa na ni Sipporah ang pagtuli sa kanyang anak na si Gershom? Okay? Si Moses okay na sa kanyang tuliin ang kanyang anak, pero hindi niya mapakialaman yung desisyon ng kanyang asawang si Sipporah. Ayaw ni Sipporah. Okay? Ayaw niyang tuliin kasi hindi yung kustumbre ng mga Midianite. So, kailangan gumawa ng Lord ng aksyon para maintindihan nila kung anong pinaggagawa nila. At nakita yun ni Sipporah, kaya yung Sipporah na ayaw na sumunod dahil si Moses ay nakahiga, severely ill, kumbaga, masama, ang tawag dito, yung walang lakas dahil meron siyang sakit, na-strike siya ng sakit ng Lord,
Mismo yung umaayaw na gumawa o sumunod, siya ang tumuli sa kanyang anak. So ang tumuli kay Gershom ay hindi naman si Moses, kundi ang kanyang asawang umaayaw-ayaw na tuliin ito. Okay, si Zipporah, at doon siya naniwala. At sabi diyan, the Lord let him alone. Moses, iniwanan ng sakit si Moses at nakabangon na siya. Ayun ang istorya nung tatlong verse na yon. So papaliwanag natin ang circumcision. Bakit ba ang mga Israelita nung panahon na yon, the Old Testament, ay kailangan i-circumcise? Okay. First, a point, the institution of circumcision. Kailan ba yan pinractice o ginawa o in-institute ng Lord sa panahon ng Old Testament? The institution of circumcision. Circumcision is a, tandaan nyo tradition, one of the, hindi lang circumcision. Marami yan, marami ang mga tradition na yan ng Judaismo. Tradition, right, ritual, ang meaning yan is a faith covenant sign between God and Abraham, and Abraham's descendants, and Abraham's offsprings. Okay, yung mga tawag doon, inapo ni Abraham ay kailangang matuli. Yan ang faith covenant ng Lord kay Abraham para masabi na ang mga tao na ito sa pamamagitan ng senyales ng pagtutuli sa Old Testament ay mga tao ng Diyos. Ang senyales nila ay tuli sila. Ang mga lalaki, mga male. Okay? Sila ay mga tuli. It was instituted in Abraham's time as a sign of faith covenant between him and God. Saan mababasa yun? Sulat nyo na lang mga kapatid. Nandiyan ba yun? Genesis. Nandiyan ba? Genesis chapter 17, 9 to 14. Ayan, pala, nandyan. Ito yun. Dito unang narinig o mababasa natin ang salitang circumcision. Ito dito sa verses na to. Genesis chapter 17, verse 9 to 14. Then God said to Abraham, as for you, you must keep my covenant. You and your descendants after you for the generations to come. This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep. Every male among you shall be circumcised. 13? 13? Yan. Whether born in your household or bought with your money, they must be circumcised. Yan ang utos ng Lord. Kung meron kang slave, Abraham, kung may slave ang mga Israelita, pag nandun sila sa poder mo, lahat ng mga lalaki doon, na slave mo, na binili mo, yung panahon kasi binibili ang mga slave, ay kailangang tuliin, kailangang circumcise, basta nasa poder mo, nasa loob ng bahay mo. My covenant in your place is to be an everlasting covenant. Okay. Pakinggan niyo mabuti para hindi kayo malilito sa mga terminology na nababasa niyo. Pakinggan niyo mabuti. Everlasting covenant. Ibig sabihin ng everlasting covenant. Pag everlasting, talagang ano na yan? Walang putol yan. Pero tingnan natin mamaya kung ano ibig sabihin ng everlasting covenant. Any uncircumcised male who has not been circumcised in the flesh will be cut off from his people. He has broken my covenant. And then, last na po yun. He has broken my covenant. So napaka-importante mga kapatid, sa panahon ni Abraham, ng Old Testament, sa panahon ni Moses, sa panahon na bago dumating ang Panginoong Jesucristo, napaka-importante
na ginagawa nila yung faith covenant between Abraham and Yahweh, between God and Abraham. At anong sign na yon? Na people of God ka, na ikaw ay nasa linya ni Abraham, o offspring or descendants ka ni Abraham, ano ang sign na titingnan physically sa'yo? Circumcision. Kung ikaw ay lalaki, circumcision. Okay, doon na-institute ang circumcision. It was a sign that God chose a line of people, a nation, yan nga yung Israel, or mga Jew, or mga Hebrew, for himself, to be used as an object lesson. Okay, nagpapakilala ang Diyos eh. Kaya lang ang Diyos natin, sabi ng Bible, lalo na sa John, sinasabi, our God is Spirit. Ibig sabihin ng Spirit, hindi siya nakikita ng naked eye. Kahit nandyan siya sa lahat ng dako, ang ating Diyos ay hindi nakikita ng naked eye. Kaya gagamit siya ng mga bagay na nakikita para ipaunawa niya, ituro niya kung sino siya at kung ano ang kanyang kalooban. Okay? Ito yung Old Testament, general revelation. At ang pinaka mabisang pagpapakilala ng Diyos para maunawaan siya ay ang paggamit niya ng kamukha nating tao. Pag tinitingnan mo yung tao, magkakaroon ka ng pagkakataon na makilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay niya. And in the Old Testament, the chosen people or chosen nation is Israel. God chose Israel as an object lesson for people to learn who He is and what is His will and His ways. Tsagain nyo, mga kapatid, tsagain nyo kasi i-apply natin yan sa ating mga sarili. So that was the Old Testament times. Ang tawag sa circumcision nung panahon ni Abraham ay circumcision of the flesh. Okay? Pagtutuli ng laman. Ibig sabihin, ang circumcision na ito ay nakikita. Okay. Circumcision of the flesh. Physical and temporal. All that we see, physical, na nakikita natin ngayon, basta nakita ng mata mo, kapatid, temporal yan. Ngayon nakikita nyo si Pastor Doy, isang araw hindi nyo na siya makikita. Bakit? Temporal kasi si Pastor Doy. Okay? Hindi sa lahat ng panahon makikita nyo ng mata-mata, si Pastor Doy, dahil may hangganan si Pastor Doy. All the things that we see in our naked eye is temporal. Okay? Even the heavens, sabi ng Lord, babalunggunin ng Diyos yan, babaguhin niya. There will be a new heaven and a new earth. Okay, temporal. In the Old Testament, this circumcision is called circumcision of the flesh. Circumcision of the physical or temporal flesh. Okay. Now, point number 2. Anong ginawa ng mga Israelita? Anong ginawa ng mga hinirang or pinili ng Diyos, the chosen nation, patungkol sa pagpapaliwanag o paggamit ng faith covenant ng Diyos at ni Abraham? Anong ginawa nila? Okay. Point number 2. Ginamit nila yung circumcision as a legalistic law. Okay? Na-lose sight nila, hindi na naintindihan mabuti, ano talaga ang intensyon ng Diyos? Bakit niya in-institute or ginawa na faith covenant sa pamamagitan niya at ni Abraham
ang circumcision of the flesh. Okay, legalism of religion that destroys the true intention of God. Muna nating basahin to. Paliwanag lang muna natin. Okay, circumcision as a legalistic law. Sabi diyan, legalism of religion. Lahat ng religion, kahit sa panahon natin ngayon, that destroys the true intention of God. Pero sa ngayon, dahil ang pinag-uusapan natin ay circumcision, pupuntuhan muna natin ano ang ginawa ng relihiyong Judaism. Okay, trivia. Ang dinatnan ng Panginoon 2,000 years ago na religion na hawak ng Israel ay Judaism. Okay? Yun yung religion na sa panahon ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ba ay member ng Judaism? Ha? No. Merong mga, mamaya pag-uusapan natin, merong mga part ng Old Testament that is still observable today. But there are many parts of the Old Testament of the Judaism religion that is not observable today in our lifetime dahil dumating na si Jesus Christ. Marami yan. At isa-isa natin mamaya. Okay. So legalist means attempting, ano ba? Wala. So legalist means attempting or trying to fulfill ourselves or our stand before God in our own works and in our own perspective. Okay, paano yan, Pastor? Merong intensyon ng Diyos. Nagpanawag siya ng salita, meron siyang intensyon. Bakit niya pinanawag ang salita? Ngayon ang tao, dahil patungkol siya sa kanyang sarili at gusto niyang magkaroon ng edge o kalamangan sa ibang tao, gagamitin niya ang salita ng Diyos at ipapataw niya ito sa iba as if yung ginagawa niyang rules ay galing sa Diyos. At ginamit ng Judaism ang pagtutuli bilang isang legalistic law o legalidad para ma-convert ka sa pananampalataya kung ikaw muna ay magpapatuli physically. Nagigets natin, mamaya maiintindihan natin mabuti. So yun ang ibig sabihin ng legalism o pagiging legalist. You are attempting or you are trying to fulfill yourselves and you stand before God in your own perspective and in your own works na parang nakabatay na ang iyong pagiging mananampalataya sa pamamagitan ng mga ginagawa mo at hindi ng tunay na intensyon ng Diyos. Bakit kailangan mong gawin ang mga inuutos niya? Okay, sundan natin mabuti. Yan ang legalismo. Kaya naman, sa panahon ng Old Testament, maging sa panahon natin ngayon, kapag ang isang tao, yan, every person who is not, listen very carefully, every person who is not standing firmly upon the pure grace of God is or can be considered as a legalist. Ang sino mang tao na hindi purely nakatuntong, 100% na nakatuntong, nakakaunawa at sinasapamuhay ang grasya ng Diyos. Ibig sabihin, tanggap niya sa kanyang sarili na lahat ng nangyayari sa kanyang buhay
Ang katalinuhan, ang pagsasalita, ang mga mabubuting gawa, nangyayari yun dahil niloob ng Lord na ipatang sa Kanya o ibigay sa Kanya ang Kanyang kagandahang loob o grace. Kung hindi ganun ang nangyayari sa isang tao, mauuwi siya sa pagiging legalistic. Okay, titignan niya ang kanyang sarili, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang ginagawa bilang mga bagay na nagagawa niya para sa Diyos. Hindi yung nangyayari ito dahil ginagawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng buhay niya. Sundan yung mabuti mga kapatid. Parang ano lang ang pagitan nito, hairline. Kasi ang nakikita ng mata natin is physical. So pareho namang gumagawa ang mga taong nakikita natin. Pero sino doon ang pure grace at sino doon ang legalistic? Okay? Magpo-fall ka sa pagiging legalistic kung nakikita mo ang iyong sarili na ikaw ang gumagawa para sa Diyos. Pero kung nakikita mo ang iyong sarili na ang Diyos ang gumagawa ng lahat-lahat, ibig sabihin nakatungtong ka in the pure grace and pure intention of God in your salvation. Okay? If we will not constantly remind ourselves, constantly meaning, huwag mong hahaluan ito, palagi mong isisiksik sa isip mo ito. Ito dapat lagi ang nananalaytay dito. Huwag mong hahayaang makapasok sa isip mo ang pandaraya ng dyablo, kundi hayaan mong patuloy na mangusap sa iyo at patuloy na mananaytay sa isip at sa puso ang katotohanan na ikaw ay naligtas lamang at patuloy na inililigtas ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang awa at grasya sa iyong buhay. Okay. Alam niyo, simple lang yung mga salita, pero ang makakagets nun, mga kapatid, ay yung mga taong elect. Yan ang katotohanan eh. Kahit gaano kaganda ipaliwanag ang grace of God, sapagkat ang mga paliwanag ng tao, unang-una ay kapos talaga, at ang katotohanan ay medyo parang napakalapit sa deception ng Panginoon. Ang makaka-distinguish lang talaga, makakakita, makakaunawa ng katotohanan at sa deception ay yung mga hinirang ng Diyos. Bakit nila naunawaan? Because they have the counseling Holy Spirit in their lives. That is the one who is communicating between God and in them. Okay, meron kang Holy Spirit. Kaya doon sa pag-pray, di ba? Sa pananalangin natin, hindi naman tayo actually, sabi ng Ephesians ni Paul, hindi naman tayo actually, the Holy Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray. We cannot communicate directly with God. The Holy Spirit within us helps us in our weaknesses. He is the one who say the things, utter the things that God wants to hear from us. Okay? Kaya ang makakaunawa nito mga kapatid ay yung mga taong nagtataglay ng banal na Espiritu. If we will not constantly remind ourselves that we were saved and are being saved by the pure grace of God, we will start to live as a legalist. Okay? Kung hindi natin patuloy na ipapaalala sa atin na ang lahat ng ito ay grasya lang ng Diyos, pag kinakalimutan natin yung katotohanan na yun,
hindi natin namamalayan sa ating buhay, nakikita na natin ang ating sarili na patungkol na ito sa atin. Tayong gumagawa, tayong naglilingkod, tayong nagbibigay, tayong nag-i-speak, tayong umaawit, tayo ang gumagawa ng lahat ng mabuti sa ating buhay. Nagiging legalistic ka na at di mo namamalayan. Isang araw, dahil nakikita mong sarili mo na gumagawa ka, at paglingon mo sa church, maraming hindi gumagawa, makikita mo ngayon lahat sila, bihira, ako lang pala ang magaling dito. Sign yun na ikaw ay isang legalist. Dahil nakikita mo hindi ang grasya ng Diyos, kundi nakikita mo ang sarili mo. At dahil legalistic ka na at nakakagawa ka na, isang araw, hahangarin mo rin ang kasikatan at kapangyarihan. Dahil nakikita mo ang edge mo, ang kalamangan mo sa iba, at gagamitin mo yun bilang edge para kontrolin sila. Yun ang dinidikdik naming mga pastor. Hindi namin gustong, the last thing that we would want to do in our church is to be someone na parang espesyal at may control sa church at magaling. Hindi namin gustong mangyari yun. Kaya nagpapaalalahanan kami. Kaya meron tayong 3 pastor na nagpapaalala sa isa't isa. Ops. Hindi ganyan ang disenyo. Kaya umaani tayo, sa grasya ng Diyos, ay umaani ang church natin ng in order na organisasyon. Okay? Because we are consistently reminding ourselves that it is not about us. Hindi ito patungkol sa atin. Patungkol dito sa Diyos. Walang sikat dito. Walang magaling dito. Lahat tayo ay under the grace of God. Let us constantly remind ourselves that we are standing, always standing, in the pure grace of God. Okay? So Jesus Christ destroyed this legalistic approach of Judaism religion in His time. Okay, dumating si Jesus Christ 2,000 years ago at maliwanag sa Kanya na ang relihiyon, ang sistemang inabot niya ay hindi kalooban ng Diyos. They missed the true intention of God revealed in the Old Testament. Even circumcision. They missed the true intention of God. Ginamit ng Judaism ang mga salita ng Diyos para sa kanilang sarili. Nagpatungkol sila sa kanilang mga sarili at naging mga legalists or legalistic. But Jesus Christ, tandaan natin, kaya pinatay si Jesus Christ, okay? Dahil sinabi niya ang totoo. Diniretso niya ang relihiyon na you are missing the point. Gumagawa kayo kuno para sa Diyos, pero papunta kayo lahat sa impyerno. Nabasa niyo ba yun? Woe to you, Pharisees, Sadducees, scribes, teachers of the law. Sinong may sabi sa inyo na makakaligtas kayo sa apoy ng impyerno? Nabasa niyo ba yun? Sinabi ni Jesus Christ yun. Sinabi rin ni John the Baptist. Ang kinakausap ni Jesus Christ ay mga relihiyosong tao. But they miss the point of God's grace. They use the Word of God para patanyagin nilang kanilang sarili. At hindi magawa ang totoong intensyon ng Diyos. Bakit sila pinili? Bakit sila ginawang object lesson? Okay. Jesus Christ, inano niya yun. Nandiyan ba?
Yan, Jesus Christ destroyed this legalistic approach of Judaism in His time. Nandiyan ba yun, Miguel? Yung dalawang Colossians chapter 2, verse 6 to 15. Colossians. Ayan. Verses 6 to 15. Isulat nyo din kakapusin yung time natin na to. Kapag hindi nyo ito inaral, pansarili, mga kapatid, pagka relax ka lang, hindi ka talaga nag-aaral, hindi mo madadali ito. Kailangan mong bigyan ng panahon ng Panginoon para lubos ang maunawaan ng kanyang salita. So these verses, pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang epistle sa mga Colossians na winakasan ng Lord ang legalismo ng Judaism. Okay. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him. Pag sinabing rooted, mga kapatid, pagdating ng bagyo, anong puno lang ang maiiwan na nakatayo? Pagdating ng bagyo, malakas na bagyo, anong puno lang ang maiiwan nakatayo? Yung mga punong matindi ang pagkakapit sa lupa dahil matindi ang kanilang mga ugat. Ngayon, ang sinasabi, ang admonition sa atin mga kapatid, bilang mananampalataya, you must be deeply rooted. Kung gusto mong makatayo ng firm o matatag sa iyong pananampalataya, you must be deeply rooted. At paano ka nagiging deeply rooted? Binibigyan mo ng panahon ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Yun lang ang magbibigay sa iyo ng, di ba sabi ng Lord? And you will know the truth, and the truth that you know will set you free. Ibig sabihin, yung mga katotohanan na yun ay parang mga ugat na nagbibigay sa iyo ng katatagan para tumayo. Hampasin ka man ng matitinding kapag subukan sa buhay. Hindi ka kayang tibagayin. Okay? Because you are deeply rooted. Okay. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught, and overflow with thankfulness. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. Kung wala kang alam, bigla mong ma-encounter ang may alam puno, kagaya ng Judaism. Because Judaism is hundreds of years na established na religion. Okay? Ang Judaism, mga kapatid, hundreds of years na established yan bago dumating si Jesus Christ. It seems that they know exactly what God's will is. God's intention is. Mukhang ganon. Kasi sa ulado nila ang scripture. Okay, ang mga scribes, sinusulat nila sa ulado nila. Mahusay sila, theologian sila. Pero yung kanilang religion, yung kanilang philosophy, sabi niya, hollow and deceptive. Kasi nauwi sila sa legalistic. Hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Okay? Kaya, nung isang taon, pinalakay natin ng buong buo yung isang taon na yon. I think third year ko bilang pastor o second year, sabi natin noon, ang pinakatema natin is Jesus Christ at the center. We must see Jesus Christ at the center of everything, that everything evolves, everything that surrounds Him ay umiikot sa Kanya lang. Siya ang sentro. Kailangan natin siya makitang gano'n. Okay? Spiritual forces of this world rather than of Christ. Wala tayong maraming pinaniniwalaan. Walang maraming superstitions. Walang maraming tradition. Isa lang ang ating pinupunteriya. Sino ba si Jesus Christ? Ano ba ang kanyang ginawa para sa atin?
Iyon ang punteriyahin mo. Di ba hindi mo alam ang marami dito sa mundo? Anyway, hindi mo kakailanganin yun. Babalungunin lang ng Lord lahat yun. Ang kailangan mo, para mag-matter yung mga nalalaman mo sa eternity is sa ulado mo, well-versed ka, sino ba si Jesus Christ? Ano ba ang kanyang ginawa para sa iyo? Kasi yun ang katotohanan na yun, ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan habang umawit ka lang. We will always be, and you will always be holy, holy forever. Kaya ka pumapahayag. Kaya nandun yung desire mo, na papurihan siya, pasalamatan siya. Meron kang ganong drive because you know exactly who He is. You know exactly what He has done for you. Kaya hindi ka mangangawit for all eternity sa iyong pag-worship sa Kanya. Kasi kung maintindihan mo mabuti, mga kapatid, kung makikita mo yung mga taong mabubulid sa impyerno at may imagine mong mabuti ang katotohanan na yon, that they will spend their lives for all eternity, pasong-paso, hindi mamatay-matay, yung miserableng buhay na yon na walang Kristo, na walang Diyos, pag makikita mo yon at ikaw ay nandito sa piling ng Diyos, you will praise Him and worship Him nang walang sawa at walang tigil. Dahil kabaliktaran ng nangyayari sa iyo sa mga nangyayaring inignore ang Panginoon dito sa lupang ito, mga kapatid. That is our goal. Matutunan natin, mga kapatid. For in Christ, the fullness. Okay? In Christ, the fullness of the deity lives in bodily form. Okay. Sinabi ba dyan, in Christ, maybe 90% or 95% of the deity lives in bodily form. Sinabi bang gano'n? Anong nakalagay sa katotohanan? In Christ, all the fullness, lahat-lahat walang iniwan. Walang iniwan. All the fullness of the deity, pagka-Diyos, lives, ay nakita in bodily form nung panahon ni Jesus. Okay? Akala nyo, ganun-ganun lang ang mga words na yun. Kailangan mo i-contemplate. Para magkaroon ka ng malawak na pagkaunawa at sumabog ang iyong kaligayahan. Bakit mo siya wino-worship? Bakit mo siya sinasamba? Bakit mo siya pinapupurihan? And then 10, and in Christ, you have been brought to fullness also. Okay? Yun ka, diba last time sabi, ginto ka, ginto. Wala kang kulang. Bakit nawalan ka ng kulang? Ba't wala kang kulang pala? Because Jesus Christ lives in you. You are living with Christ. You are in Christ. Ang mga elect, ha? Nakakalungkot yung mga taong nagsasabi ng Kristiyano ako, nabautismohan ako. Pero nandun sa kabaret, pero nandun sa sabungan, pero nandun sa pundahan, nakikipag-chismisan, kinukwento kung sino mang istorya ng kamukha niyang tao. Wala tayong ikukwento iba, kundi ang Panginoong Kristo. Amen? Ang pakialaman yung iba, hindi magmamatter sa eternity yung kwentuhan mo, yung hagak-hagak, sino-sino ito, ganun ba? Papunta sa impyerno yung mga ganung usapan, kapatid. Kapag elect ka, kapag hinirang ka ng Diyos, kapatid, in Christ, you have been brought to fullness.
Yun yung buhay na tinrabaho ng Diyos para sa iyo. Hindi masasayang yun. Yung lahat ng paghihirap ni Jesus Christ, lahat ng sakripisyo niya, walang tapon yun, walang sayang yun. Kung ikaw ay isang hinirang ng Diyos, you will live that life to the fullest. And that is the truth. Hindi masasayang yung trabaho ni Jesus Christ. Ang hinirang ng Diyos. Actually, yun ang pag-uusapan natin ngayon ng PLCA. Sa bibig mismo ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, not everyone. Mamaya yun. Spoiler ba tawag doon? Mamaya natin pag-uusapan. Sabi ni Jesus Christ, not everyone. Oh no, not everyone who calls to me Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only a few of them. The same chapter. Sinabi ni Jesus Christ yun, kaya magbantay tayo sa ating mga sarili. Truth and Life Church. Christian Church. Dahil sinabi ni Jesus Christ yun, only a few. Palad ka kung ikaw ay may pribilehiyong maging elect ng Diyos at isa ka sa kakaunti. Kami natin pag-usapan. In Him, you were also circumcised with a circumcision. Ito na. Not performed by human hands. Ito na pinapaliwanag ni Apostol Pablo. Iniiwan na ni Apostol Pablo yung ritual, yung seremonyas ng Old Testament. Pinapaliwanag na niya yung true, listen very carefully, true intention of God why He instituted in the Old Testament the circumcision of the flesh. Papaliwanag na niya yung real thing, yung katotohanan. In Him, you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self, buong pagkatao, ruled by the flesh, was put up when you were circumcised by Jesus Christ. Okay? Hindi na ikaw yung nabubuhay na yan. Ang tunay na sign na nakikita ng langit, kapatid, na ikaw ay belonging at papauwi ka sa langit, ay hindi yung, sige nga, mga lalaki, ubarin yung mga shirt nyo, tignan ko kung mga tuli kayo. Hindi yun yung sign na nakikita ng langit. Anong nakikita ng langit? Yung sinasabi sa Ephesians. For we have been chosen before the foundation of the world to be holy and blameless in heaven's sight, in God's sight. Okay? Kinonekta tayo, sabi ng Ephesians chapter 2, kinonekta tayo ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesukristo. At ang nagtuli ng ating spirito para mabuhay yan, para makita yan as a faith covenant, real faith covenant with God, ang gumawa niyan ay ang Panginoong Hesukristo. Actually, hindi tayo ang nasaktan ng panahon na yon. Sino ang sinaktan? Kaninong flesh ang binilubay sa pagtutuli kasi mayroong hinati sa Old Testament. Eh sinong nabayubay? Sinong nag-circumcise ng ating mga spirit? Sinong nasaktan? Kaninong flesh ang nasaktan? Kay Jesus Christ. Okay? In Him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self ruled by the flesh was put up when you were circumcised by Christ 2,000 years ago.
At nangyayari sa atin yung sa pamamagitan ng banal na Espiritu tinataglay natin ngayon. And then, 12, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through your faith in the working of God who raised Him from the dead. You were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh. God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. 14. Having canceled. Kasi having canceled, ano ibig sabihin? Pag sinabi kong, meeting tayo mamaya, alas 4, tapos binalikan ko kayo, ay, wala na pala, cancel na. Ibig sabihin, mangyayari pa ba yun? Hindi na, cancel. Hindi na kailangan. Having canceled the charge of our legal indebtedness. Ala na, hindi na matutuloy. Ano man yung parusa sa iyo, cancel na. Which stood against us and condemned us, He has taken it away, nailing it to the cross. Nasabi ng Old Testament, as far as the heavens are above the earth, as far as the east, asan ang east? The east is from the west, so far has He taken your sins away from you. Ano man ang nagawa mo, kapatid? Isang tanong muna. Ang mga elect ba makasalanan? Ang mga hinirang ba ng Diyos bago pa man simula ng sandaigdigan ay mga taong makasalanan? Anong sagot? Of course. Sapagkat our God, our Lord is our Redeemer. Talagang makasalanan ng mga elect. Bakit? Para sa kanila, yung redemption na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo, nabayubay ang kanyang katawan, tumigis ang kanyang dugo, namatay ang kanyang flesh, 2,000 years ago, sa Kalbaryo, ang lahat ng act na yon, ng sacrifices na yun ni Jesus Christ, para sa mga elect. Ngayon, tataas ang kilay ng mga dito, na iba. Hindi ito para sa lahat ng tao. But ito yung faith natin, ito yung theology natin. Yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo, pag inalam niyo ang katotohanan, hindi para sa lahat ng tao. Para ito sa mga elect. Kaninong utang ang nabayaran? Ang mga utang ng mga elect. Ngayon, anong magiging pagkakaiba ng elect sa hindi naman mga hinira? Ganito, mga kapatid. Ang mga elect, kapag naunawaan nila ang katotohanan patungkol sa pagbabayad ng Diyos, patungkol sa redemption, patungkol sa grasya ng Diyos, kapag ang elect ay nakaunawa, kapatid, etong magiging buhay ng mga elect, magmumukha silang parang karapat-dapat sa kaligtasan at sa langit na pupuntahan nila pagkatapos ng buhay nila na ito. Ang mga tunay na hinirang ng Diyos ay magmumukhang karapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Kailangan you correctly divide the word of God. Hindi tayo karapat-dapat kung elect tayo. Maliwanag sa atin yan. Pero, kung elect ka, magmumukhang karapat-dapat ang buhay mo. Pag tinignan ka ng madlang people, you are consecrated, set apart. Hiwalay ka sa karamihan dahil nababanaag sa iyo si Jesucristo, ang buhay ni Jesucristo.
Kaya ang isang elect na hindi pa natatagpuan, kapatid, ang isang elect na hindi pa natatagpuan, kapag nakita ang buhay mo at narinig ang mga pagpapaliwanag mo patungkol sa grasya ng Diyos, ang elect na hindi pa nakakaunawa sa Diyos, sa pamamagitan ng buhay mo at ang mga salita ng Diyos, sa pamamagitan mo, makukonvert sila. Hindi na ako-convert ang isang elect sa hindi naman elect. Okay? Tandaan natin. Pag hindi natin alam yung katotohanan na yun. Ang sabi ng Panginoon, ang isang bulag, na nag-akay ng isang bulag, ano mangyayari sa kanila? Hulog sila pareho saan? Sa bangi. Okay? Kaya hindi pwedeng mag-akay ang isang bulag, pareho lang silang mahuhulog sa bangi. Sinong magbibigay ng kaliwanagan? Elect. Para kanino ang buhay ng mga elect? Para sa mga hindi natatagpo ang elect. Controversial yun. Pero yun ang ating theology. Yun ang ating katotohanan, mga kapatid. And having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Kailan tinapos ng Lord ang legalismo? Kailan tinapos ng Lord ang relihiyon na hindi makatotohanan? When Jesus Christ was nailed upon the cross of Calvary, He died, He was buried, He raised again on the third day, and He ascended to heaven. Tinanggap ang kanyang hain. Mga kapatid, itong nangyari. All the power, all the enlightenment, everything that is needed para ma-convert ang isang elect, isang hinirang, is enforced, was enforced already. Simula na ang panahon ng pagbibigay buhay sa mga hinirang ng Diyos pagkatapos ni Kristong mamatay sa krus. Iligay, ma-resurrect, at ma-ascend back to power in heaven. Doon nagsimulang makaunawa at mamuhay sa tunay na pananampalataya. Hindi lahat ng tao, kundi ang mga hinirang ng Diyos. Kapatid, alam mo, ang katotohanan ng, hindi natin matatalakay yung third point. Pero itong, sa huli mga kapatid, napakapalad ng kalagayan ng isang hinirang ng Diyos. Bakit? Makakaunawa siya. Okay? Sikapin yung magmakaawa kayo sa Lord. Lord, kung wala kayong naiintindihan, mga kapatid. Bakit? Yung enlightenment na yan ang kailangan niyo para mabuhay kayo ng may kapayapaan, may kumpiyansa, may kagalakan, maging makatotohanan ng inyong praises, ng inyong worship, at makagawa kayo ng hindi nangangawit sa inyong ministeryo sa Panginoon. Mapanat ang mga taong hinirang ng Diyos. Sapagkat maunawaan nila at unti-unti nilang ma-experience ang pinangako ng Diyos. Sa John 10:10, I have come that you might have life and have that life to the fullest. All the gates to the maximum. To the maximum. Pwede ba yun, Pastor? Yun ang disenyo ng Diyos sa mga hinirang. At lahat ng hinirang ng Diyos ay makakaranas ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi ako pwedeng mag-preach ng ibang katotohanan maliban sa sinabi ng Panginoong Jesucristo. Is it true? Yes, because our God, our Lord Jesus Christ, said so.
I have come that you, the elect, might have life and have that life to the fullest. Nawa mga kapatid, maging goal natin na maunawaan ng Panginoon, makilala siya, at maintindihan mabuti ano ba ang ginawa niya para sa atin. Papurihan natin at pasalamatan natin. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O manaming dakila, napakapalad namin sapagkat nararanasan namin ang iyong kabutihan. Ang inyong pong pagsama, ang inyong pong patuloy na intervention, pakikialam sa aming mga buhay, for our good. You're using everything para sa amin pong ikabubuti, sapagkat yun ang inyong pong pangako sa amin. Masalamat po. Napakabuti niyo po sa amin. Kaya naman, unti-unti, natututunan namin na tumatag sa pananampalataya at maging makatotohanan ang aming papuri at pagsamba. Lord, this is your church, the Truth and Life Christian Church, Lord God. Namamanhik po kami, Lord. Huwag mo po kami iwanan. Ipakilala mo po ang iyong sarili sa amin. Paunawa mo po ang iyong kalooban, Lord. Huwag mong hayaan na ang aming atensyon ay mapukaw lamang ng mga bagay sa sanlibutan ito na isang araw ay mapaparaw. Na isang araw ay hindi na namin makikita. Lord, here is your church, the Truth and Life Christian Church. Let your pure grace, ang iyong kagandahang loob, ay tunay na mamahay sa aming iglesia. Salamat po sa iyo pong papuri, ang pagsamba, ang pagdakila, at lahat ng pagpapasalamat. Tinataas namin. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen, amen, and amen.